Paunawa, ang kwentong inyong matutunghayan ay katang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa mga pangalan, lugar at pangyayari sa tunay na buhay ay di sinasadya. At anumang pagkakahawig sa kwento ng iba ay nagkataon lamang at di rin sinasadya. Sa isang payak na liblib na nayon sa probinsya ng Quezon, nakatira ang mag-asawang Lucio at Josepa. Mistisang Kastila at may kaya sa buhay ang pamilyang pinagmula ni Josepa. Samantalang, isang mahirap at mangangahoy at mangangaingin lamang si Lucio. Bagaman at magandang lalaki naman ito, pagkat ayon sa matandang nagpalaki rito, ay anak umano ito ng isang mistisong Ulandes sa isang Pilipina. Subalit sa kasawiang palad ay di nito nakilala ang mga magulang dahil namatay ang mga ito ng maaga. Nang pumanaw ang matanda, ay naiwan sa kanya ang maliit nitong kubo at kapiranggot na lupang pinagkukunan nila ng mga sari-saring maaaring ipagbili upang makatusto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahirap at payak, ngunit di naman sila nagugutom. Malayo man ang buhay nila sa uri ng pamumuhay na kinagisnan ni Josepa, ay tanggap ito ng kanyang asawa. Pinili pa rin siya nito sa kabila ng pagtutol at pagtatakwil ng mga magulang nito. Naging masaya naman ang unang taon ng kanilang pagsasama. Sabik silang pareho na magplano ng kanilang pamilya at kung ilan ang nais nilang maging anak. Ang saya siguro sa pakiramdam kung mayroon ng maliliit na bata ang sasalubong sa akin mula sa pagkakaingin ko, Sipa. Puno ng pangarap at kasabikang wika ni Lucio. Saka, di ka na maiinip dahil may makakasama ka na rin sa paghihintay sa akin, hindi ba? Dugtong pa nito. Nakangiti namang sumang-ayon si Sipa sa mga sinabi ng asawa. Ngunit lumipas ang 2, 3 at 6 na taon. Ang pangarap ni Lucio ay tila may kalabuang matupad. Sapagkat maraming taon na ang lumipas, ay hindi pa rin nagdadalang tao ang asawa. Unti-unting nakakaramdam ang lalaki ng pagkabagot sa kanilang pagsasama. Natuto itong makipag-inuman sa mga barkada at madalas na umuuwing lasing. Ni hindi na nito halos pinapansin ng asawa. Minsan pa nga ay nagagawa pa nitong pagbuhatan ng kamay si Sipa kapag nagtatanong kung saan siya nanggaling. Masakit para kay Sipa na makitang nagbago si Lucio sa pakikitungo sa kanya. Tila ba nawala na ang dating marubrub nitong pagmamahal sa kanya at alam niya ang dahilan. Hindi niya ito mabigyan ng kahit isang anak. Labis man ang pagdaramdam ay nagtitiis si Sipa. Nagpupunta siya sa maliit na kapilya ng Barrio Santa Monica upang mamanata. Nagmamakaawa at humihiling ng anak upang huwag tuluyang masira ang pagsasama nila ng asawa. Isang hating gabi ay umuwi si Lucio na lasing na lasing. May dala pa itong hinebra na kalahati na lamang ang laman. Itago mo ito at bukas ay iinumin ko. Padarag na sambit nito sa asawa saka sinabakan ng tulog. Ni hindi na to tinanong ang babae kung ito'y kumain na. Tumulo ang luha ni Sipa sa sobrang hinanakit at sama ng loob. Kinuha niya ang hinebra at akmang itatabi nang mapatitig siya sa larawan na nakadikit sa bote. Larawan iyon ng isang anghel at isang demonyo na animoy naglalaban. Pinagmasdan niya ang bote habang hawak ito at binibiling-biling. Napansin niyang kapag pala ang bote ay nakatayo,
ang anghel ay nagtatagumpay. Subalit kapag ang bote ay itinuwad, ang demonyo sa larawan ay pumapaibabaw. Kaya siguro nag-iiba ang ugali ni Lucio kapag nilalasing. Dahil itinutuwad ang bote kapag nagsasali ng alak. Kaya ang diablo ang nagtatagumpay. Bulong nito sa sarili. At malungkot na tiningnan ni Zipa ang tulog ng asawa. Hay, kung ito sanang alak na ito ay makapagbibigay sa iyo ng anak na pangarap mo, Lucio. Wala sa loob niyang sambit. Kinaumagahan, wala na si Lucio nang magising siya. Ito ang isa sa mga katangian ng kanyang asawa na hinahangaan din ni Zipa. Kahit anong lasing nito sa gabi, ay maaga pa rin itong gumigising upang magtungo sa kakahuyan. Dahil mag-isa na lamang siya, ay nag-umpisa na siya ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Subalit nag-alala siya nang makaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Kaya't sumaglit siya kay Mang Tano na albularyo upang magpatingin. Sa liblib kasing baryo nila, maituturing na mahusay na manggagamot ang matanda. Nako, Ineng, huwag kang matakot dahil wala kang sakit. Ani ng albularyo kay Zipa. Kung ganun po'y, bakit ako nahilo? Takang tanong naman ng babae sa manggagamot. Abay, may biyaya sa iyong sinapupunan. Nagdadalang tao ka, Ineng. Nakangiting tugo naman ang matanda. Aba, magandang balita yan para kay Lucio. Sabad ng apo ni Mang Tano. Naghahanda na rin kasi ito upang magtungo sa kakahuyang malapit sa pinagkakaingan ni Lucio. Nang makarating nga ito sa kakahuyan, ay agad ditong ibinalita sa lalaki ang tungkol sa pagdadalang tao ni Zipa. Walang pagsidla ng tuwa si Lucio sa narinig at tila nagkapakpak ang kanyang paa at mabilis na humahangos pa uwi upang tiyakin sa asawa ang natanggap na balita. Talaga, Zipa? Magkakaanak na tayo? Paniniyak nito sa asawa. Iyon ang sabi ni Tandang Tano. Nakangiti namang sagot ni Zipa. Natutuwa siya sa reaksyon na nakikita sa asawang si Lucio. Kung ganun, ay totoo nga. Masayang bulalas ni Lucio. Dahil ni minsan, ay di nagkamali sa kanyang mga sinabi ang manggagamot na iyan. Dugtong pa nito, bago sabik na pinupog ng halik ang asawa. Muling nagbalik ang saya ng kanilang tahanan. Nagbalik ang dating pagtitinginan ng mag-asawa at sabik silang naghintay sa panganganak ni Zipa. At sa wakas, makalipas ang mahigit 8 buwan, ay manganganak na si Zipa. Hindi magkandatuto si Lucio sa taranta at pananabik. Ganun na lang ang tuwa nito nang maluwalhating nagsilang si Zipa ng kambal na sanggol na lalaki. Nako, pagkagagandang lalaki nitong mga anak mo, Lucio. Wika ng kumadrona habang inaayos ang 2 sanggol. Abay, may naisip na ba kayong pangalan? Tanong pa nito. Paano po kaya iyan, Aling Tigang? Magkamukhang magkamukha po sila. Paano ko sila makikilala kung sakali? Naguguluhang tanong ni Lucio habang tinititigan ang mga anak. Ay, pansinin mo kasi ang buhok. Itong isa ay kulay maisang buhok. Marahil ay nakuha sa dugong ulandis mo. At itong isa ay kulay itim ang buhok. Tugo ng matandang kumadrona at ipinakita nito ang natatakpang mga buhok ng mga bata. Anghelo ang itatawag ko sa may kulay mais na buhok at Miguel naman dito sa isa. Bulalas ni Lucio nang makita ang buhok ng mga anak.
Lumipas ang mga araw. Lumalaking masigla at malusog ang kambal. Subalit may kakaibang bukol na tumutubo sa kanilang likod na labis na ipinag-alala ng mag-asawa. Subalit ayon sa matandang albularyong si Mang Tano, ay wala naman umano itong makitang sakit sa dalawa. Ganun pa man, hindi nabawasan ang kanilang pag-aalala. Naisin man nilang iluwas ng bayan ang kambal upang patingnan ay wala silang sapat na salapi. Mabilis na lumakad ang panahon. Habang lumalaki ang kambal, ay patuloy ding lumalaki ang bukol ng mga ito sa likod. Sa gabi ng ikalimang kaarawan ng dalawa, ay dumaing ang mga ito ng matinding sakit na dulot ng bukol sa kanilang likod. Hindi malaman ng mag-asawa ang gagawin upang patahanin sa pag-iyak ang kambal. Dumadaing din ang mga ito na mahapdi raw ang buong katawan dahil sa labis umanong init. Natatarantang hinubara ng mag-asawa ang mga anak at pinunasan ng basang bimpo ang mga katawan. Ngunit laking pagkagulat nila nang biglang may kung anong gumagalaw sa loob ng bukol ng mga ito. Tila ba may kung anong bagay sa loob nito na nais lumabas. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Sipa at Lucio nang unti-unti ay lumitaw ang kung anong nasa bukol ng mga ito. Isa iyong pares ng pakpak. Hindi sila makapaniwala na tinubuan ng mga pakpak ang kanilang mga anak. Ngunit malaki ang pagkakaiba ng mga pakpak ng mga ito dahil puting-puti kasi ang kulay ng mga pakpak ni Angelo na tila pakpak ba ng isang dambuhalang puting ibon. Samantalang ang kay Miguel naman ay tila pakpak naman ng isang malaking paniki na may tulis pa sa mga dulo. Kung mamasda ng dalawa, nagmistulang munting anghel si Angelo at munting demonyo naman si Miguel. Pagkatapos makalabas ang pakpak ng dalawang anak, ay nakatulog ang mga ito. Saka lamang nahimasmasan si Lucio at nakabawi na sa pagkamangha. Agad nitong binalot ng kumot ang kambal at pinaghanda ang asawa ng mga dadalhing gamit sa kanilang pag-alis. Delikado kung may makakakita sa kanilang mga anak at natitiyak niyang pag-iisipan ng masama ng ibang tao ang dalawa. Hindi dapat makita ng mga taga-baryo o maging ng mga kapitbahay nila sa sityong iyon ang kambal, lalo na si Miguel na nagmukhang munting demonyo sa kulay itim at pangit nitong mga pakpak. Dali-daling nilisan nila ang kanilang tahanan at nagpunta sa yungib na sakop ng lupain ng matandang nagpalaki sa kanya. Natuklasan niya ang yungib na iyon nang minsang nanghuli siya ng baboy ramo para ibenta sa bayan. Doon sila namalagi at tumira na ng tuluyan. Malayo man sila sa kabihasnan, ay hindi nais ni Lucio na lumaking mangmang ang mga anak. Kung kaya't binilhan niya ang mga ito ng mga babasahin at tinuruang magbasa. Binubusog din niya ng pangaral ang dalawa. Para sa kanya, parehas lang niyang anak ang dalawa. Kahit magkaiba man ang itsura ng pakpak ng mga ito, pantay ang kanyang pagtingin sa mga ito, ngunit hindi ang kanyang asawa. Para kay Sipa, si Angelo ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanila dahil sa kanyang mga panata sa mahimalang birhen ng kapilya ng Santa Monica. Ngunit si Miguel ay naniniwala siyang galing sa Diablo dahil sa pag-inom noon ng alak ni Lucio. Ganun pa man, kapag kasama nila ang asawa ay hindi nagpapahalata. Walang kaalam-alam si Lucio na pinagmamalupitan ng asawa ang anak nilang may pakpak ng paniki. Dahil sa magkaibang pagtrato ni Sipa sa mga anak, ay lumaki rin ang mga ito na may magkaibang ugali.
Lumaking sinungaling, batugan at mapag-imbot si Anghelo dahil na rin sa mga pangungunsinte ng ina. Samantalang mabait, matiisin, masipag at mapagmahal naman si Miguel, bagay na pinagdududahan pa rin ni Sipa dahil para sa kanya, ang dyablo ay dyablo. Kahit pa magbait-baitan ito, ay lalabas din ang kasamaan nito pagdating ng panahon. Ang masamang trato niya kay Miguel ay hindi nagbago dahil hanggang sa pagbibinata ng mga ito ay lalo pang ang lumala. Ginagawa nila itong alila ni Anghelo kapag wala ang asawa. Lahat ng pananakit ay dinanas ni Miguel sa kamay ng ina at kapatid. Nang minsay nagtrabaho sa isang kuprahan si Lucio, ay inabot ito doon ng 2 linggo. Wala siyang kamalay-malay sa ginagawa ng kanyang asawa kay Miguel habang wala siya. Ginugutom nito at sinasaktan ng anak nilang may pangit na pakpak. Nang minsang naguurong ito ng mga pinagkainan, ay nabasag nito ang tapayan na ambaka ng tubig. Kaya't ginulpi ito ni Sipa at pinalayas. Walang nagawa ang binata kundi umalis at magtago sa gubat. Habang nakasilong sa isang mayabong na puno, ay naitatanong nito sa Diyos kung anong kasalanan niya sa ina at ganoon na lamang ang pagkamuhi nito sa kanya. Tumutulo ang luhang nagyupyup ng kanyang pakpak si Miguel dahil sa ginaw at awa sa sarili. Gutom na rin siya dahil buong araw siyang di kumakain. Pinagbawalan kasi siya ng ina na huwag kumain hanggang hindi tapos lahat ng pinagagawa nito. Kaya't walang laman ang tiyan niya nang palayasin siya kanina at nakatulugan na lamang niya ang gutom. Umaga na nang magising siya at muli niyang nararamdaman ang pagkalam ng sikmura, kaya't naghanap siya ng mga prutas na maaaring kainin. At swerte namang nakakita siya ng isang puno ng saging na hinog na ang isang piling. Iyon ang ginawa niyang pangtawid gutom. At nang makaramdam siya ng pagkabusog, ay naisipan niyang magsanay sa mataas na paglipad, magserko at magpalutang sa ere. At nakipaglaro din siya sa mga ibon sa himpapawid upang maalis ang nadaramang lungkot. Samantala, sa kanilang bahay ay nagmamaktol naman si Anghelo. Naiirita ito dahil walang mautusan. Bakit nyo pa kasi pinalaya si Miguel, inay? Sino ngayon ang gagawa rito sa mga gawain niya? Sino magluluto? Mangunguha ng pang-ulam natin. Dabog ni Anghelo sa ina. Hayaan mo na. At may pera naman akong natitira na bigay ng itay mo. Dito ka lang. At bababa ako ng bayan para bumili ng ating kailangan at gusto mong ulam. Sagot ni Sipa sa anak. Hapon na, di gabi na kayo makakabalik niyan. Muling sikmat ni Anghelo sa ina. Bibilisan ko, anak, basta't dumito ka lang. At wag mo lang kakalimutan ang kabilin-bilina ng itay mo. Bili ni Sipa kay Anghelo bago umalis. Ngunit nainip si Anghelo, kaya't sabik na nilipad ng binatilyo ang papuntang bayan. Naalala nito ang bili ng ama na huwag magpapakita sa mga tao, kaya nagpatago-tago ito sa mga puno. Di kawasay, nakakita siya ng mga sulo mula sa mga taong nagpoprosesyon. Naakit ito at sumunod dito si Anghelo. Pumisto siya sa likod ng mga ito. Ngunit may nakapansin sa kanya, kaya't pinagkaguluhan siya ng mga tao sa baryo ng Santa Monica. Wala siyang nagawa nang pilit siyang sinama ng mga tao sa kapilya. Padre! Padre! Isa pong tunay na anghel ang nakita namin, Padre! Pagbabalita ng lalaking mahigpit na nakayakap sa braso ng binatang may pakpak.
Lumabas ang pari at minasdan ang anghel na kasama ng mga tao. Tulad ng mga taga Santa Monica, namangha din ito sa nakita. Tunay na anghel nga ang nasa harapan niya. Makisig at napakagandang anghel. Habang minamasdan siya ng pare, ay iginagala naman ni Anghelo ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niya ang isang rebulto ng isang anghel na nakatayo sa pintuan ng kapilya. Nilapitan niya ito at namamanghang hinaplos ang mga pakpak nito. Pagkatapos ay tiningnan ang kanyang sariling mga pakpak. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang berhen na may suot ng gintong korona sa loob. Lumapit din siya rito at hinaplos ang korona nito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mahaba niyang buhok na kulay ginto. Tuwang-tuwa naman ang mga tao sa ginawa ng binatilyo. Inakala kasi ng mga ito na binabasbasan ni Anghelo ang kanilang mga puon. Hindi napigilan ng mga tao na mag-alay sa inaakala nitong totoong anghel. Binigay ng mga ito ang ani nilang prutas at pagkain. Umaasa ang mga ito na sila man ay babasbasan din at pagpapalain ni Anghelo na inaakala nilang sugo mula sa langit. Inilagay nila ang mga pagkain sa mga malalaking bayong at ibinigay kay Anghelo. Pinagmasdan ng binatilyo ang mga bayong at naisip niyang hindi niya ito madadala lahat. Kaya't pumili siya ng 2 at saka inilipad ito palayo. Nagpalakpakan naman ang mga tao at nagsipagluhod upang magpasalamat sa pagbisita ng anghel sa kanila. Nang makauwi si Anghelo, ay nag-uumapaw ang dibdib niya sa tuwa. Nais niya ulit makabalik doon, ngunit hindi niya sinabi kay Sipa na nakarating siya sa kapilya sa kabisera ng baryo nang tanungin siya nito kung saan siya nanggaling. Sinabi niyang nag-ikot lang siya sa kakahuyan at namitas ng prutas dahil nainip siya sa paghintay. Hindi na rin naman nagtaka pa si Sipa dahil may mga ganoon naman talagang prutas at gulay sa kakahuyang malapit sa kanila. Kinaumagahan naman ay dumating si Lucio mula sa 2 linggo nitong trabaho sa kuprasan sa kabilang bayan. Marami itong dalang mga pasalubong para sa asawa at 2 anak. Agad nitong hinanap si Miguel, ngunit naghabi ng kasinungalingan ang mag-ina. Pinalabas nilang lumayas ito dahil sa natakot ito sa pagdating niya. At sinabi nilang sinaktan ni Miguel si Anghelo at nang ito ay sinaway ni Sipa, ay sinaktan din ito ang sariling ina. Hindi naman makapaniwala si Lucio at lingid sa kanila ay nasa malapit lang si Miguel at nakikinig sa kanilang usapan. Napaluha na lamang siya at malungkot na nilisan ang kanilang tahanan. Ngunit hinanap ni Lucio ang anak at kung totoo man ang ginawa nito'y handa siyang patawarin si Miguel. Mahal niya ito at tatanggapin kahit anong mangyari. Natagpuan niya itong nakahimlay sa isang ugat ng malaking puno, tulog na tulog, at nakadama kaagad ng awa sa anak si Lucio, at agad niya itong niyakap. Anak? Anak ko, bakit narito ka? Bakit hindi mo hinintay ang tatay? Yumakap lamang si Miguel sa ama at humagulgol. Wala siyang sasabihin at hindi niya ipagkakanulo ang ina at kapatid nito. Inaya siya ng ama na umuwi na subalit tumanggi siya. Walang nagawa si Lucio kundi samahan ang anak sa buong araw at gabing iyon. Baka magbago pa ang isip nito at maisama niya pa uwi. Nang gabi namang iyon ay sinamantala ni Anghelo ang pag-alis ng ama. Natuwa siya na hindi ito umuwi. Alam niyang kasama nito ang kapatid at alam din niya
na hindi naman talaga lumalayo si Miguel sa kanilang bahay. Nararamdaman niya lagi ang pag-aaligid nito sa kanilang tahanan at lingid sa kaalaman ng mga magulang niya. Kaya nila ni Miguel na mag-usap sa isip lamang. Napagbabantaan niya ang kakambal nang di namamalaya ng mga ito. Kaya't panatag ang loob na lumipad ito patungong Santa Monica at pakay niyang kunin ang magandang koronang ginto ng birheng patron ng maliit na baryong iyon. Ngunit nahuli siya ng mga tao. Sa pangunguna ng padring si Padre Martin ay nasukol nila si Angelo. Nagawa nilang hagisan ito ng lambat kaya't nahirapan itong lumipad. Hindi makapaniwala ang mga tao ng Santa Monica na ang anghel na muntik na nilang sambahin ay isa palang magnanakaw. Sa kabilang banda naman, nagising naman si Miguel. Naramdaman niya ang takot ng kapatid at bumalikwas ito ng bangon at nagising din ang kanyang itay. Gustuin man niyang itago pa, ngunit karapatan na rin ng ama na malaman ang kalagayan ni Angelo. Ano yun anak? Bakit? Dama kaagad ni Lucio ang matinding pag-aalala sa mukha ni Miguel. Itay, nararamdaman ko po na kailangan ni Angelo ang tulong ko. Sagot nito sa ama na pilit pinapakalma ang sarili. Bakit? Anong nangyayari anak? Bumababa po sa baryo si Angelo itay at ngayon po ay nanganganib po siya. Kaagad na tumayo ang kanyang ama at inilipad naman niya ito pabalik sa kanila. Saka mabilis naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng kapatid. Masasal ang tibok ng puso niya at natatakot siya sa maaaring gawin ng mga taga Santa Monica kay Angelo. Hindi nga siya nagkamali. Dahil rinig na rinig niya kaagad ang sigawan ng mga tao. Kitang-kita niya ang isang sibat na pinakawala ng isang galit na lalaki. Pinilit niyang bilisan. Nawari ipu-ipong bumubulusok siyang pababa sa kinaroroonan ng kapatid at pilit sinangga ng mga pakpak ang sibat. Ngunit nahuli siya. Inabot pa rin si Angelo. Tinakpan niya ito ng kanyang malalaking pakpak at natigilan naman ang mga tao. At nagulat sa kanyang pagdating maging si Padre Martin. May dumating na demonyo! Habang natitigilan ng lahat, nanginginig naman si Miguel. Nakita niyang tila malubha ang tama ni Angelo. May dugong lumalabas sa bibig nito at marami rin ang dugo na umaagos mula sa sugat nito. Hinawakan ni Angelo ang sibat at hinugot. Dahilan para lalong sumirit ang masaganang dugo mula sa butas ng kanyang kanang dibdib na likha ng sibat. Hindi na napigilan ni Miguel ang pag-iyak at nakatingin lang ang mga tao sa kanya at nakahanda sa anumang gagawin niya. Ngunit hindi nila inaasahan na makikiusap ito sa kanila, magmamakaawa para sa buhay ng lalaking may pakpak na puti, para sa buhay ng kanyang kapatid. Nakadama sila ng habag nang makitang yakap nito ang anghel na sugatan at tila naghihingalo. Sa isip naman ay nag-uusap ang magkapatid. Humihingi ng tawad si Angelo sa kakambal na patuloy sa pag-iyak. Ang luha nito ay tumutulo sa kanyang muka hanggang sa kanyang sugat sa dibdib. Unti-unti ay tila gumagaan siya at namamanhid at nadama naman ni Miguel ang takot niya, kaya't lalo itong napaiyak. Hindi niya namamalayan na ang mga tao sa kanilang paligid ay sinasakop na ng pagtataka at pagkamangha, pagkat ang kanyang mga pakpak ay unti-unting nagbabago. Nagiging pakpak ito ng isang anghel, ngunit kulay ginto. Napansin naman ni Miguel na unti-unti ring naghihilom ang sugat ni Angelo. Naglalaho rin ang pakpak nito at hindi makapaniwala ang lahat sa nasasaksiyan.
Isang milagro. Isang hiwaga. Napatingala sa langit si Miguel at umusal ng pasasalamat sa may likha na pinakamakapangyarihan sa lahat at nakatalulos ng hiwaga ng sanlibutan. Pagkatapos ay magalang siyang humingi ng paumanhin sa mga tao. Akma niyang ililipad pa uwi ang kapatid nang magwika si Padre Martin. Ganap ng tao ang iyong kapatid, ngunit tila may ibang mundong nakalaan para sa'yo. Kung nais mo makipagsapalaran, may isang puok na sinasabing mahiwaga at ito ang bundok ng Tatarot. Nilingon ni Miguel ang pare at nagwika ng, paano po? Hindi ko alam kung ito'y totoo, ngunit walang masama kung iyong susubukan. Sagot ni Padre Martin. Buong akala ko nga ay sa kapatid mo ito ko maibibigay. Wika pa habang inaabot ang singsing sa kanya. Marahil ay matutulungan ka ng singsing na iyan. Makakarating ka kung makakarating ka. Makahulugang nitong wika. Kinuha niya ito at tuluyan ang nagpaalam kasama ni Angelo at napangiti naman si Padre Martin. Nang maibalik ang kapatid, ay nagpahinga muna siya ng isang gabi sa kanila sa pakiusap ng kanyang ina. Humihingi ito ng tawad sa kanya, ngunit kahit anong pakiusap ng kanyang inay at itay ay hindi nagbago ang isip ni Miguel. Nais niyang marating ang mahiwagang puok na iyon kahit sinabi ni Padre Martin na hindi niya tiyak kung may katotohanan ang maalamat na bundok. Kinabukasan ay sinimulan niyang hanapin ang bundok Tatarot. Sa kanyang pagtataka, kay bilis ng paghahanap, tila tiyak na ang patutunguhan. Tila binubulong ng hangin ang direksyon. Ilang linggo lang ay narating niya na ang bundok. Tiyak niyang ito na yon pagkat wala ng persa ang hangin. Pumayapa na ito at iginala niya ang kanyang tingin. Ipinahinga ang pakpak at pinasyang maglakad na lamang at narating niya ang isang batis. At napakagandang tanawin ang tumambad sa kanya. Isang tila paraiso. Mayayabong na puno na hitik sa mga bunga. Ang puok na ito ay tila hindi kumikilala ng gutom, pagkat napakaraming iba't ibang prutas. May peras, mansanas, ubas, kasoy, balimbing, makupa, mga pakwang ligaw, at milo na nakapulupot lamang sa mga punong kahoy, lansones, at marami pang iba. At sa kabilang banda ay mga saging na hitik sa bunga at ang iba'y hinog na sa puno. May iba't ibang kulay at laki. Sa dakong silangan ay malawak na parang mga magagandang bulaklak na ligaw. Iba't ibang kulay na tila mga hiyas na nakakalat sa malapad na kaparangan. Nakakaakit ang mahinhin sanghaya na isinasabog nito sa hangin. Habang umiihip ang malamyos at banayad na hangin, ay tila naman ito mga munting alon na sumasabay sa indayog at huni ng mga ibon, at tinungo niya ang bahaging kanluran. Napakaganda. Isang napakalinis na batis. Nalililiman ito ng mga puno, kaya't paminsan lamang kung makasilip ang silahis ng araw sa pagitan ng mga dahon upang makipaglunoy sa kristal na tubig. Isang kakaibang mundo nga ito. Isang paraiso. Nanguha muna siya ng hinog na saging at ilang pirasong peras at piniling kumain at magpahinga sa ilalim ng puno malapit sa batis. Pagkakain ay inabot siya ng antok dahil sa masarap na simoy ng hangin at dala na rin ng pagod. Nagising siya nang makaramdam ng tila may nakatitig sa kanya.
Iminulat niya ang mga mata at tumambad sa harap niya ang isang napakagandang babae. Isang babae na may malaanghel na muka, mahubog na katawan at malasultang kutis. At napakagandang pares ng mga pakpak. May pakpak din ang magandang babae, ngunit pakpak ng isang paru-paro. Makulay ang mga pakpak nito na tila bahaghari.